Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video ay for the go na naman kami ni Nilush ng araw na yan para naman bumili ng diaper. Simula nga nang mailabas ko ulit si Nili ay araw-araw ko na siyang niyayaya na lumabas. Bukod sa para malibang siya ay para na din makapagpaaraw at makapaglakad-lakad ng ma-exercise. Bakaya pa. Ay nga si Manong at agang-aga ay nambobola pa at kami daw ay magaganda. Mababait nga mga tao dito sa Israel at mga palabati din yung tipong naglalakad kami ay bigla na lamang may babati sa amin ng Boker Tov o magandang umaga. Ayan palang sarado na tindahan na yan ay dati din namin pinupuntahan ni Nili. Yun nga lamang ay nagsara na, siguro ay may 2 taon na din na nakakalipas simula nung magsara. Idinaan ko nga si Nili dyan sa tindahan ng mga school supplies at bibili daw siya ng pangkulay. הצבעים עם כיסוי זהב. Astra na brand ang gusto niya na pangkulay. Ang kaso yung gusto niya na nakabalot dun sa bawat pangkulay ay kulay gold. Ang kaso yung available lamang ay yung may kulay silver at yung hinahanap nga ni Nili ay panahon pa ata ni Kupong-Kopong sa sobrang tagal na. Wala nga siyang nagustuhan kaya hindi na din bumili kaya niyaya ko na lamang dyan sa bilihan ng cellphone at accessories at ang sabi ko ay magpapalagay ako ng screen protector. Kababagsak nga ng aking cellphone ay nagkabasag-basag na din ang aking screen protector at sa halagang 30 shekel o mahigit 1,200 ay nagmukhang bago na ulit ang aking cellphone. At pagkatapos kong magpalagay, dyan naman kami nagpunta sa may super farm at bibili nga ako ng diaper at syempre si Nilush ay may gusto din daw siyang bilhin. At ang kanyang unang hanap ay lipstick pero yung kanya talagang pinakagusto ay wala na naman. Lumang klase kasi ng lipstick yung kanyang hinahanap na siguro ay matagal na ding panahon na phase out. Kulay pink daw na lipstick ang gusto niya kaya nagpahanap ako ng kulay pink na baka sakali na magustuhan niya. At pagkatapos makapili ng lipstick ay bibili naman daw siya ng sabon na soft touch. Titig na titig nga si Nili doon sa mga pagkain ng baby at biniro ko nga kung gusto niya ng Cerelac. Lipstick nga lamang nga nabili ni Nili dahil yung kanyang gustong sabon ay wala din. Pero buti na nga lamang at kahit paano ay meron siyang nabili na kanyang gusto at hindi siya uuwi ng bokya. At ang gusto niya siya pang magbayad at meron pa daw siyang pera pero binayadan ko na din at ibinawas ko na lamang dun sa budget namin. Fast forward nga nakarating na kami dyan sa bahay at pagdating nga namin ay yan naman drawer ang kanyang napagtripan. Wala na nga ginawa si Nili kundi maya't maya ay buksan kaya ayan at nagbagsakan na. Pilit niya nga ipinapatong pa dun sa nasa ilalim ang kaso ay dumudulas kaya pumapatak ulit. Sabi ko nga ay hayaan na lamang na nakaganon at ipapaayos na lamang namin at baka makapatak pa sa kanyang paa. Bitbit niya nga din yung aking ibinigay na Clementina o yung parang pongkan. Noong lumabas nga kami nagpapabili siya sa akin ng Clementina ang kaso'y nalimutan ko na at buti na nga lamang at meron kami dito sa bahay at kunwari na nga lamang ay binili ko yan. At ingat malaki na naman ang sumpong ni Nilush at sabi sa akin ay tingnan ko daw ang nangyari dun sa kanyang drawer at nasira na daw. Sabi ko nga ay paano hindi masisira ay wala na siyang ginawa kundi maya't maya na lamang ay buksan kahit wala namang siyang kukuhanin. Parang nga lamang bata si Nilush at natatawa nga din ako dahil kahit saan pumunta ay bitbit niya yung kanyang Clementina. מה שלומך נילי? בסדר. יופי. תגידי לה שלום. שלום. לך נמצאים שם? יופי. Ay nga't dumating si Rapi ng araw na yan para dalawin at kamustahin si Nili at meron din siyang kailangan na ipaliwanag kay Nili. Si Rapi ang tagapamahala dito sa bahay at yung bahay na yan ay iniwan ni Lola para kay Nili at Rapi. At bago nga mawala si Lola ay napagparte-parte na din niya lahat ang kanyang mga maiiwan. Gusto ni Rapi na ipaayos ang bahay, iparenovate ang CR, kusina at papinturahan ng bago ang bahay. At banyo ni Lola ang unang aayusin dahil doon ko pinapaliguan si Nili. Wala nga maayos na paliguan sa banyo ni Lola at napakadelikado nga dahil kailangan ko pang iakyat si Nili sa loob ng bathtub para doon ko siya paliguan. Ay galit na galit si Nili habang ipinapaliwanag sa kanya ni Rapi na para sa kanyang kaligtasan yung kanyang ginagawa. Napakadelikado nga nung bathtub na pwedeng madulas at mapahampas si Nili. Noon pa man ay sinabi na din yun ng social worker kay Lola na delikado nga yung bathtub. Ang kaso hindi na nga din napaalis dahil ayaw ni Lola ng maingay at may nagre-renovate. At ngayon nga nawala na si Lola ay sa ayaw at sa gusto ni Nili ay kailangan na maiayos ang bahay para sa ikabubuti din niya. Napakaswerte nga din ni Nili kay Rapi na kahit wala na nga si Lola ay nandyan pa din si Rapi para kay Nili at hindi niya nga pinababayaan. Sana nga ibigyan pa si Rapi ng lakas at napakahabang buhay para din kay Nili. At bago nga umalis si Rapi, sumilip muna din siya sa kwarto ni Lola at sabi ko nga din ay ako na ang bahala kay Nili na magpaliwanag. At nung nabubuhay pa nga si Lola, yan ang kinatatakutan ni Lola at Nili na kapag nawala si Lola ay paniguradong pakikialaman nila ang bahay. Dahil alam din ni Lola na gustong iparenovate ni Rapi ang bahay dahil mga luma na nga at mga sira-sira na nga din, lalo na din yun sa kusina. Pinagsinti ko nga din si Lola ng kandila ng araw na yan at ayun nga si Nilush at kahit saan ay bitbit niya yung kanyang Clementina. At dahil unti-unti nang aayusin ang bahay ay papaalis na din natin yung carpet sa may salas.
Bukod nga sa luma at amusin na yung carpet, ay delikado nga din yan para kay Nili dahil ilang beses na din siya na natisod at nadapa dyan. Alam ko na hindi lamang ako ang excited na maging maayos at maliwalas ang bahay, kundi pati din kayo ng mga taga-subaybay. Ay nga't ang laki na naman ang sumpong ni Nilush at nagsawa na ata na magbitbit niyang plastic na may lamang klementina at ilalagay niya daw sa kanyang kusina. Ang sabi ko nga ay dun sa kusina ni Lola niya ilagay dahil kapag sa kusina niya inilagay ay baka kainin ng ipis. Sa laki nga ng sumpong ni Nili ay talaga namang mababasag ang eardrum mo sa kaiiyak at kasisigaw niya. Magtatapon nga ako ng basura niyan at isinabay ko yung eco bag na may laman ng damit ni Lola na galing ospital. At galit na galit nga sa akin at huwag ko daw itapon. At ayun nga tang kumalma na si Nilo, siya pinabuksan niya sa akin yung kanyang bagong bilhin na lipstick. Mahilig nga din si Nili sa lipstick at minsan nga ay kahit nandito lamang siya sa bahay ay naka-lipstick yan. Minsan nga ay natatawa ako kapag naka-lipstick siya dahil awas naman sa labi kapag naglagay. At nung minsan nga ay nalimutan ko sa ibabaw ng drawer yung aking tinted sunscreen at pagtingin ko nga sa mukha ni Nilo ay ang ganda at akala mo'y naka-foundation. Ayun pala ipinahid sa kanyang mukha yung aking tinted sunscreen at pati nga ang kanyang buhok ay nilagyan din. At ayun nga't wala na namang maisipan at pati nga yung klementina ay inilagay sa ibabaw ng Christmas tree. Gusto pa nga ay dalawa ang kanyang ilagay at isa daw para sa kanya at isa daw para sa akin at sabi ko nga ay isa na lamang at wag na ako dahil napatak. Dumating din pala ng araw na yun ang kapatid ni Nili para kamustahin at dalawin si Nili at halos araw-araw nga ay pumupunta sila dito sa bahay dahil kamamatay pa nga lamang niya ni Lola. At dahil nagkanya-kanya na nga lamang din sila noon para sa 7 araw na pagluluksa simula nang mailibing si Lola kaya dinadalaw na lamang din nila si Nili. At ngayon nga nawala na si Lola ay tulong-tulong na din sila sa pag-aayos at pag-aasikaso ng mga kailangan para kay Nili. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video at maraming pong salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.